Hello guys, sa video po na ito ay ipapakita ko po sa inyo kung paano ko po ginagawa yung computation kapag may nare-receive tayong ganitong katanungan. Bibigyan ko lang po ito ng sample, no? Ito kasi meron ditong nagtanong sa isang group doon sa DIY solar setup na aking sinalihan. At actually wala siyang pangalan na yung totoong pangalan, no? Dami lang siya pero sige, bibigyan natin ng pagkakataon. Ang sabi niya, pasuyo po, may average consumption po ako na 135 kilowatts per month, 30 days, or 4.5 kilowatts a day. Ayun. So, sabi niya, may calculator po ba para makuha or makalculate ang ideal size ng solar panel, solar charge controller, inverter, at battery? Ayun. Yun, ang gagawin natin ay kukunin natin tong kanyang kilowatt hour, no, na 135. Gagamitin natin yung ginawa kong format na Excel sheet para po ay makuha natin yung kung ano yung applicable para sa kanya at kung magkano ba yung kanyang binabayaran dyan. Okay, so punta tayo dun sa ating Excel sheet. Okay, so ang gagawin kong computation ay dito na sa ating actual consumption, no? Kasi nagbigay na siya ng kilowatts per month. Okay, so ang kanyang actual power consumption ay 135 kilowatt. At ayun, tama yung kanyang sinabi na ang kanyang power consumption ay 4.5 kilowatt, which is stands for 4,500 watts. Ayan po. Balikan natin. Ayan, 4.5 kilowatts a day. 4.5 average power consumption a day. Watts is 4,500. Tama po. Yan, ang hindi lang natin makuha dito kung magkano yung monthly bill niya. Ayan, pero nakuha natin dito yung kanyang average load watts, which is 281.25. Okay, so dadako tayo dito sa isang ginawa kong computation about sa amount cost per day, kung magkano. Ilalagay ko po dito yung kanyang power consumption a day na 4,500 watts. 4,500 watts. Tapos, yung sa area niya, not sure kung ilan yung pinaka rated cost ng kanilang per kilowatt. Assuming na lang na 12 pesos, no? Ayan. Doon sa 12 pesos, ang kanyang amount cost per day pala is 54 at ang amount cost per month niya is 1,620. Meron kasing akong ginawang computation na yung kanyang rated cost per kilowatt is 5.6. 5.6, ayan, pesos. Gawin ko na lang 12 pesos, so hindi ko alam. At yan yung lumabas na total niya, no? So, kung ang monthly bill niya ay 1,620 pesos, ilalagay ko dito, 1,620 pesos. Ayun, 12 pesos yung kanyang rated cost per kilowatt. Ang kagandahan lang dito sa ginawa kong computation kasi nagbigay siya ng actual power consumption na 135 kilowatts hour. Kaya naman nakuha natin yung average power consumption a day at yung average load watts per hour, 281.25. So, ilalagay ko na dito siya sa ating load watts summary, yung kanyang average load watts per hour, which is 281.25. 281.25. Ayun. Tapos, so kung susundin natin yung standard time sa 16 hours, no? Kasi usually naman pagka sa singilan sa Meralco ay 16 hours yan. Yung a day niya, 16 hours talaga. At na-explain ko na yan dun sa nauna kong vlog kung bakit, kung paano natin nakuha yung 16 hours na yan. So, yun, 4,500 yung kanyang power consumption a day. Tama. Yan yung kanyang power consumption a day sa loob ng 16 hours. Ngayon, ang tanong niya, balikan natin. Ito ay, ang sabi niya, para po sana ma-forecast ko po sana kung sa magkano ang kailangang budget off-grid setup po. Yun, off-grid. So, nanggaling na sa kanya na off-grid ang gusto niya. Pag off-grid po ay 24 hours po tayo. Hindi dyan maubra yung ating 16 hours. Kasi, ang ating pong dapat na battery, yung battery bank ay malaki. Dapat matumbasan natin yung pinakabuong 24 hours na yan. Kasi pwedeng makulimlim, masama panahon, mahina yung harvest ng ating panel. So, ang susundin po natin dito ay 24 hours. Hindi pwede yung 16 hours kasi ito ay pang standard time, no? Ang ating battery, working po siya ng 16 hours sa gabi. Pag sa umaga naman, ay yung panel yung mag-work. So, hindi talaga pwede yung pang off-grid na standard time. So, punta tayo dito sa 24 hours. Doon sa kanyang load watts na summary, which is 281.25 watts.
Hindi natin alam kung ano yung mga gamit niya dyan, pero yan yung lumabas na total based doon sa kanyang binigay na average power consumption. Ayan, 281.25 at sa loob ng 24 hours, ang kanyang power consumption a day na ngayon ay 6,750 watts. Ayan na po yung kanyang actual, no? So, hindi siya 16 hours kasi gusto niya off-grid. Okay, so ang next na gagawin mo dyan ay kukunin natin kung ilang battery ang kakailangan natin dyan sa kanyang power consumption a day. Okay, gagamit tayo ng isang battery. 12 volts. Lagi ko ginagamit 250. Kayo pong bahala. Pwede naman 200 Ah, no? Yung kanyang capacity. Ayan. So, dun sa ating isang battery na may 250 Ah na capacity, nakakuha tayo ng total watts na 3,000 watts. 3,000 watts. At ang ating pong dapat na babasihan dito sa ating pinaka-battery ay itong ating power consumption a day. Dapat po ito ay ating mapantayan or malagpasan. Hindi obra dito yung battery rolls, no? Hindi obra kasi 24 hours yung kanyang request. Okay? So, dagdagan pa natin ng isa pang battery. Gagawin pa ng dalawa. Doon sa dalawa, nakakuha tayo ng 6,000 watts. Actually, pwede na yung 6,000 watts na yan. Malapit na siya doon sa power consumption a day. Pero sige, titingnan natin doon sa ating battery life calculation. Dito. Subukan natin sa battery life calculation kung ilang oras yung dalawang battery na yan na may capacity na 250 Ah. Dito po ay pwede po ang 12 volt system at saka 24 volt system. So, unahin ko po muna yung ating 12 volt system. 12 volts na battery at ang kanyang capacity ay ito po 500 Ah. 500 Ah. 500. At ang kanyang overall total power ay 281.25. Yan na yung susundin natin kasi ito yung actual na lumabas based dun sa actual power consumption na binigay niya na 135 kilowatts, no? So, lagyan natin dyan 281.25. Ayan. So, magagamit nyo lang ng 15.36 hours. Actually, pwede na to kasi malapit na siya dun sa 16 hours na yung kung saan nag-work yung battery. 16 hours. Ayan po. 15.36 hours. So, yung setup na to, dalawang battery na may capacity na 250 Ah at nagparallel tayo kaya nakakuha tayo ng 500 Ah na battery na capacity at based dun sa kanyang load watts na 221.25 ay nakakuha tayo ng battery working hours na 15.36. Okay, so ipapakita ko na lang po sa inyo dito yung about dun sa ating standard time, no? At least magkaroon kayo ng idea na bakit yung 16 hours na yan ay panggabi na evening working hours yung ating battery. Punta tayo dun sa ating standard time. Okay, ito yung ating standard time computation. So, in one day, ilang oras po ba mayroon tayo? Lagi kong sinasabi, no? Doon sa aking vlog, meron tayong 24 oras sa isang araw. Tapos, dito naman, meron tayong sleep time. Yung ating sleep time ay, usually naman, ay 8 hours talaga yan. Kaya naman, nakakuha tayo ng total hours dyan na 16. Yan. 24 minus 8 equals 16. Yan. Tapos, doon sa sinasabi ko na yung ating battery ay working siya paggabi. Like, for example, yung ating araw ay wala na masyadong sikat ng araw, makulimlim na, or pahapon na, paggabi na, alas 5. So, ilang oras po ba yan? Hapon na, no? O, start na lang tayo dito sa alas 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ito, madaling araw na po ito, no? Alas 4 ng madaling araw. 13, 14, 15, 16. Ito na yung 16 hours na sinasabi ko. Ito po ay umaga na, alas 7. May sikat na po ang araw dyan. At mag-start ng charging ng ating battery ng alas 8 hanggang hapon na naman ulit. So, ibig sabihin, yung 16 hours po na yan ay panggabi talaga na working siya. Ayan. Okay, so balik tayo dun sa ating saan yun? Balik tayo dun sa ating device list, no? At sa ating battery life calculation, ayan. So, sakto na. Pwede na po ito kasi itong mga gamit niya na to, baka pwedeng may hindi siya ginagamit at doon natin papasok yung ating nominal power load. Like for example, ang kanyang nominal load lang ay 200 watts. So, meron siyang 21.6 hours. Pasok na pasok doon sa kanyang off-grid na request. So, ibabalik ko lang yung 281.25 na load watts niya, no? Ayan na po, pwede po yan. Ito, dalawang battery. Ngayon, ang next na gagawin natin dyan ay ilang panel. Ilang panel yung kailangan natin. Okay, dito tayo sa panel. Ang suggestion ko dito ay subukan natin yung isang panel na may 13 ampere at may
BOC siya na 53 volts na at ang kanyang rated watts ay 590 watts. Ito pong ginagawa ko po dito mga equipment, yung mga nilalagay ko dyan ay nakagamit na po ako niyan kaya subok na po. No? Okay, dun sa isang panel na may 590 watts na rated watts ay nakakuha tayo ng 472 watts na lang dahil dun sa ating list factor na 20%. Yan po yung sa nauna kong video, in-explain ko po kung saan natin nakuha yung mga list factor na yan. Panoorin nyo na lang. And then, doon po sa inyong lugar, mayroon tayong sun window hours, no? Depende sa inyong lugar. Pero ang lalagay ko lang dito ay 8 hours. Depende sa sikat ng araw din sa inyong lugar. Kasi kung may mga naka-black, like halimbawa yung bundok, kahoy, gano'n. So kayo po ang nakakaalam. Kaya ilagay ko lang dito 8 hours. Kaya naman doon sa isang panel natin na may rated watts na 590 watts ay nakakuha tayo ng 3,776 watts solar panel generation charge a day. Yun. So ang babasihan po natin dito, it's either yung battery or yung ating power consumption a day. So kulang siya, no? Dadagdag tayo ng isa pa. Gawin natin dalawa. Ayun. So sa dalawa na ating panel na may rated watts na 590 watts ay sapat na doon sa ating power consumption a day na meron siyang 6,750 at ang ating solar panel ay nagkaroon tayo ng generation charge a day na 7,552. So ibig sabihin, itong setup na to ay bagay na bagay doon sa kanyang request na off-grid. Tapos, dito po sa ating computation na to, lumabas na rin yung charge current, no? So, kayo nang bahala kung gusto yung 12 volts or 24 volts. Pwede naman 24. Ito po, yung ating 24 volts system. 24 volts. Ayan. Ganun din naman ang lalabas niyan. Puntahan natin dito sa ating battery working hours. Kung gusto niyan 24 volts. Tapos, syempre, bababa yung kanyang battery capacity dahil sa ang ating volts ay tumaas at ang ating connection ay series. So, pag series, naka-maintain yung ating ampere, samantalang ang volts ay tumataas. Pagka parallel naman, ang volts ay nami-maintain, ang capacity naman ay tumataas. So, lalagay ko dito 250. 250 AH. Ganun pa rin. Ganun pa rin. So, nasa sa inyo kung anong gusto niyo dyan. Pero kung akong papipiliin niyo po ay 24 volt system ang aking pipiliin dito na setup. So, 24 volt system. Okay, so, ngayon, ganun lang kadali yung ginagawa natin computation dito, no? Napakabilis lang. Meron tayong dalawang battery na 250 AH at dalawang panel na 590 watts based doon sa binigay niyang actual consumption a month. So, ayun, sana may natutunan kayo sa video nito at nakatulong din po sa inyo. At kung ito po inyong nagustuhan, huwag niyo pong kalimutang mag-like, share at subscribe kung bago pa lang po sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong panonood and God bless po sa ating lahat.